Habang nag-scroll tayo sa Facebook, Instagram, o TikTok, puro relation goals ang nakikita natin. February. Yung iba naka-heart react, yung iba napapa-Lord, kailan ako, sa mga comment sections. Yung iba naman ay napapa-sana all. Habang marami ang naghahanap ng validation sa likes, ng love sa comments, at sa worth sa shares, gusto kong malaman nating lahat na merong nag-iisa na pagmamahal at pag-ibig na matagal nang naghahanap sa'yo. Matagal nang hinihintay ang iyong pag-oo. Ito ang tunay na pag-ibig, ito ay pangwalang hanggan, at ito mismo ang ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, muli naming idinadalangin at itinataas ang gawain ngayong umaga. Maluwalhati ka lamang Panginoon. Mangusap ka sa puso naming lahat. Ikaw lang ang marinig, makita at maranasan. At marami pong salamat. Siniselyuhan ko ng dugo ng Panginoong Hesus ang kabuuan ng gawaing ito. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, everybody say Amen. Praise God. So, smile muli sa katabi. At sabihin mo, happy ako, magkatabi tayo. So, pag-uusapan natin ngayong gabi, yung biblical meaning ng love. Ano ba talaga ang pag-ibig? Ayon sa salita ng Diyos. Pero bago yon, meron ho kasing ibang pakahulugan ng pag-ibig ang mundo, yung world view tungkol sa love. Okay? Sa world, love is only temporary. Diba? Love is conditional and love is self-focused. Ito yung kanilang pananaw. Kaya naman hindi tayo magtataka kung bakit maraming relationship sa panahon ngayon ang fragile. Everybody say fragile. Napakahuna, napakarupok. 'Di ba? Kaunting hindi lang pagkakaintindihan, wala na. Okay? Many relationship today are disposable, not for keep. Nakakalungkot kasi ganoon lamang kababaw ang treatment o ang tingin nila sa relasyon. And many relationships today are easily broken. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. What is love? In a biblical definition. Sa Bible, ang love ay hindi lang emotion. Love is a decision and action. Amen po ba? Ibig sabihin, yung love sa Bible, it's a commitment. Amen? Yun bang kahit dumating yung panahon na nawala na yung kilig, pipiliin pa rin. Amen ba? Bakit? Because true love stays. Sabi mo sa tabi mo, true love stays. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi nagre-record ng anumang mga nangyayaring di maganda. Hindi niya kinakatuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. So ang pag-ibig ay natutuwa o nagagalak sa truth. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Habang binabasa natin, nire-reflect ba natin ito sa ating mga sarili? Kumusta? Anong pagmamahal meron ka sa tingin mo? Anong klaseng pag-ibig ang meron tayo? Dali lang.
Alam nyo, ang pag-ibig ay parang singsing. Ayan. O, singsing. Walang katapusan. Napansin nyo? Dire-diretso. Amen po ba? Ganyan ang totoong pagmamahal. Love is not what you feel. Love is what you do. Kaya yung salita, cheap yun. Mahina yun. Amen? Kasi ang basis ng totoong pagmamahal, di ba? Action. Sabi natin, action. Amen? True love is silent. Pero yung ingay nito, pagdating doon sa katotohanan, ay very obvious. Amen? Kita sa gawa. Remember our God the Father? When He said to us, I love you. Di ba may kasunod kagad? Yung words may kasunod kagad na action. Ano yon? He sent His only begotten Son. Amen? Nakita nyo kung paano patunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Hindi siya nagbibigay o nagsusugo ng basta lang. Bigatin eh. Amen? He sent His only begotten Son. So, hindi basta-basta. Sabi ko sa tabi mo, bigatin talaga. Amen ba? Praise God. Okay. Saan na ba ako? Pag-usapan natin ang pinagmulan nitong pagmamahal. Where did love begin? Where did love begin? Parang tumuno eh. Amen? Praise God. Tinatanong ko si Jam, may movie bang ganun? Ewan ko, Daddy. Pang ano na yun eh, pang lolo eh. Ikaw naman, sabi kong ganun, tinatanong ko na nga eh. So, where did love begin? Okay? Love did not start with us, humans. Love started with God. Maliwanag kung paano ito sinabi ng salita ng Diyos. Basahin natin ang 1 John 4 verse 8. Tingnan nyo Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Ang tindi. Bakit napakatindi? Na ang Diyos ay mismong siya ang pagmamahal. Wala pa ang creation, okay? Ang Diyos nagmamahal na. Wala pa yung law. Wala pang batas na sinusunod ang tao sa daigdig. Nagmamahal na ang Diyos. Hindi pa pumapasok ang kasalanan. Hindi pa nagfo-fall si Adan at si Eva. Nagmamahal na ang Diyos. So ang tindi ng pag-ibig. Kaya kung kilala mo talaga si Lord, hindi pwedeng hindi ka magmamahal. Because love is not invented. It is revealed. In John chapter 3 verse 16, God sent His only begotten Son so that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Tapikin mo yung katabi mo, parang ikaw yung pinapatamaan. Amen. Tas ang kamay ng nakatanggap na ng everlasting life because of accepting Christ as Lord and Savior. Amen? Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. So, yung pangatlo, God is the only source of love. Kasi nga, sabi kanina, siya mismo ang pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 19. Umiibig tayo sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya ka lang nagmamahal ay dahil tinanggap mo ang pag-ibig. Ang tao ay walang paghuhugutan ng pagmamahal kung wala ang Diyos.
Kaya kung may nangangako sa'yo na mamahalin kita habang buhay, at yung taong nangangako walang personal relationship kay Lord, scam yun. Marami naman alam na scam, pero gusto talagang magpa-scam. Okay lang, kung itong i-scam sa akin, pogi. Amen ba? Wala ho yun. Huwag kayong atitingin lang sa itsura. Amen? We don't produce love. Recipient lang tayo nito. At dahil recipient tayo nito, ang dapat nating gawin ay ibigay din ito. Kaya, check mo yung taong nangangako ng pagmamahal. Bago mo oohan yan at dalhin ka niyan sa altar, tingnan mong mabuti kung talagang may paghuhugutan yan ng pagmamahal. Kasi pag wala yung relasyon sa Diyos, ang paghuhugutan ng pagmamahal niyan, yung pansamantalang emosyon na kanyang nararamdaman sa'yo. What if paggising niya, hindi na yung same feeling ay wala na? Eh di goodbye na. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magpapa-scam. 2 Corinthians chapter 6. Bago ako pumunta dyan, taas nga kamay dito ng ayaw talaga ng siya'y ma-scam. Sino naman dito yung nagpapa-scam talaga? Amen? Alam nyo bang meron tinatawag na love scam? Narinig nyo yung balita? Isang senior citizen na babae sa abroad. Sa Pilipinas, may pera may pera si Lola. Pero may kachat na foreigner. Siyempre, matangos ang ilong nun. Pogi. Ay naging sila. Pero hindi pa sila nagkikita. Personal. Doon lang. Sa chat lang, tsaka sa video lang. Tapos, hanggang sa nakuha na talaga yung loob, medyo tumagal na ng konti. Hanggang sa yun, biglang nagkaroon ng emergency. Si Pogi. At ang sabi ay, may schedule naman siyang umuwi ng Pilipinas, baka pwedeng magpadala na lang muna sa kanya. Malaking halaga ang pinadala, hindi basta-basta. After na magpadala, hindi na po nagpakita. Sabi mo sa katabi mo, ingat-ingat. Amen ba? Praise God. Nasa na ba ako? Love scam, no? Ayan, bigyan ko kayo ng mga example ng mga love scam. Yan. Ito, yung tinatawag nilang future talk na walang present action. Ikaw na talaga ang nakikita ko sa future ko. Ikaw na talaga ang pakakasalan ko. Next year, magse-settle na tayo. Ikaw naman, 3 taon na kayong mag-on, di ba? Lumalampas ka na sa kalendaryo. And yet, paniwalang-paniwala ka naman dito sa nagsasabi sa'yo na talagang kayo yung magsasama, kumakanta pa di ba? Grow old with you. Pag ganun-ganun pa, di ba? Grow old with you. Lumipas ang ilang panahon. Ang problema, lumipas ang taon. Walang plano. Walang progress. Na-realize nung babae, hindi totoo. Ang hirap nung ganun. May vision sa future pero walang commitment sa kasalukuyan. Kung yung sinasabi niya sa'yo sa future, para malaman mo kung posible na yun ay mangyari, tingnan mo yung commitment niya ngayon. Kung yung simpleng pangako hindi magawa, huwag mong asahan na tutupad yan sa susunod na mga panahon. Di ba? O magkita tayo, 6 a.m. 12:00 dadating. Amen ba?
Pero syempre, choice naman ng tao yan. Pero naririnig natin to. Amen po ba? O, another example. Hindi nasagot yung phone. Busy lang ako, love. Amen ba? Narinig nyo na ba yan? O, ba't di ka sumasagot? Busy lang ako, love. Sorry, hindi ako nakareply. May time sa kaibigan. May time sa social media. Pero sa'yo, wala. Amen? Real love finds time. Hindi nagdadahilan. Kung kaya mong humanap ng dahilan, ang totoong pag-ibig ay kayang humanap ng paraan. Kaya ang tanong, mahal ba talaga ako nito o ini-scam ako nito? Dapat ganun eh. Matalas ka. Amen po ba? Ang problema, pag ano ka na, pag bigay na bigay ka na. Kaya hanggat hindi ka pa totally, di ba, nakakommit o yung emosyon mo, hanggat meron ka pang kahit papanong, di ba, may control ka pa, mag-isip ka na, agapan mo. Amen? Ano pang love scam? Yung pag-ibig na may kondisyon. Magbabago ako, basta wag mo na akong ipipressure. Ikaw pa ang nagdi-demand. Amen? Gagawin ko yan, love. Basta pag ready na ako. Aba, kailan pa? Kung dumating na si Lord bukas. Amen? Mahirap yan. Girls, kung laging ikaw ang nag-a-adjust. Tapos siya hindi nagbabago. Nako po. Ang pagbabago na laging napopostpone ay pagbabagong hindi pinapractice. Kaya kung gusto mo talaga, sisimulan mo agad-agad. Amen po ba? Isa pa, secret relationship. Intindi nito? Hindi pa pwedeng malaman ng iba ha. Pero mahal kita. Ikaw naman, sige. At hindi ano. Ang hirap niyan. Nagpupuyat kayo. Hanggang 2:00, walang label. Kayong dalawa lang, secret. Amen? Walang direksyon ang ganyang klase ng relasyon. Love that hides you is not protecting you. I-scam ka niyan. Sigurado. Amen po ba? Tapikin mo yung katabi mo, mukha pa bang nagpapa-scam yan o hindi na? Amen? Wala ditong ganon. Amen po ba? O, last example na bibigay ko dyan sa love scam. Financial love scam. Love kita, pahiramin mo lang ako. Ibabalik ko agad. Yan yung sinasabi ni mama nung isang araw eh. Naghahanap siya ng bibilihan ng tiles. Ang problema, wala siyang masakyan. Sabi nung nagagawa sa kanya, pumunta po tayo doon sa kapitbahay daw. Ako ang bahala. Pagdating doon, sabi doon sa nagbabantay, uy, ang ganda-ganda mo, sexy-sexy mo. May crush siguro sa kanya yung ano. Sabi niya, bigyan mo muna ako ng tiles. Bigay naman agad. Amen? Talaga naman, oo. Sige na. Alagaan mo ko para sa future natin to. Antindi. Di ba? Ikaw ang nag-i-invest. Tapos siya nagwawalwal. Amen? Ang totoong pagmamahal, hindi manggagamit. Amen po ba? Kaya huwag magpapagamit. Amen? Tingnan mo yung katabi mo sa mata. Kita sa mata yan eh. Amen? Lampasan natin yan. Punta tayo sa verse, Bible, 2 Corinthians 6:14. Huwag na kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Yun eh. Kaya dapat makinig tayo sa word eh. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ay ang liwanag sa kadiliman? Lagi na lang kasing sinasabi natin, Lord, isasama ko yan sa church.
Maboborn again yan. Ang problema, ang daming nangarap ng ganun. Alam mo, pag yan ay pinakasalan mo na, hindi ka na, lalo, kung noon, hindi mo yan mapilit. Pag asawa mo na yan, lalong hindi mo yan mapipilit. Bakit? Pantay na kayo. Pag nililigawan pa lang ang babae, i-demand mo na yung gusto mo. Kung alam mong sa ikabubuti, sabihin mo. Hindi yung nakakita ka lang ng pogi. Wala na. Anong wala? Sige, huwag ka muna mag-church. Sige, saan tayo pupunta? Napalitan agad yung yung love. Sabi nung wala pa si Pogi, Lord, ikaw ang priority ko. You are my number one. Nung dumating yung Pogi, nakalimutan yung commitment. Nauuna na si Pogi at si Lord na lang ang nag-a-adjust. Lord, may panggabi naman. Sa gabi na lang ako a-attend. Amen? Hey, praise God. Sino yung greatest example pagdating sa pagmamahal? Sinong tao na ang nakapagpakita nitong totoong pagmamahal na walang halong scam? Kaya yung sa tabi mo si Lord. Amen? Nung si Jesus ay namatay sa krus, sabi ng John 3:16, "For God so loved the world." Tapos sabi ng Romans chapter 5 verse 8, "While we were still sinners," noong tayo'y makasalanan pa, "Christ died for us." Yan ang totoong pagmamahal. Mahal kita, hindi yan yung mahal kita kasi mahal mo ko. Mahal kita kasi mabait ka sa akin. Ang totoong pagmamahal, mahal kita kahit hindi ka mabait sa akin. Mahal kita kahit kaaway mo ko. Amen po ba? Kasi again, love is not a feeling or emotion. It is a decision. Alam mong itong mabuti, edi ito ang decision mo. Ito ang gagawin mo. Amen po ba? Tapikin mo katabi mo, mag-decide ka na. Amen? Sipin mo, bago mo tinanggap yung pag-ibig ni Lord, decided na siyang mahalin ka. Hindi na mahalaga sa Panginoon kung hanggang dulo, mamahalin mo din siya pabalik. Pero namatay na siya sa krus para sa lahat ng tao. Hanggang sa dulo ng buhay ng tao, hindi pa rin sumuko at tinanggap ang pag-ibig ng Panginoon. Pero ang Panginoon, naibigay na niya. Pinatunayan na niya ang kanyang pagmamahal. Kaya mapalad tayo na biniyayaan ng Panginoon na lingunin at tanggapin ang pag-ibig na ino-offer ng Panginoon. Dahil doon na ma-maximize natin yung benepisyo ng kanyang ginawa sa krus. Binata na. Binata na si Reb, May konting papiyok eh. Amen? Praise God. O, lesson. Punta tayo sa lesson about love. Number 1, love chooses patience. Amen? Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Sabi natin, love waits, love listens, and love understands. Amen. God's love doesn't change you overnight, but it changes you forever. Amen ba? Sino pong blessed na blessed dahil yung pag-ibig ni Lord na ma-maximize niya sa kanyang buhay?
Amen. Number 2 lesson, love forgives. Amen. Ephesians 4:32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Anong sabi ng pag-ibig? Ay, pinapalaya kita. Yan ang pagmamahal. Hindi nangongontrol yan. Amen? So love forgives. Kung anuman, kailan, sino-sino, saan, na-offend ka ng sino man, piliin mong magpatawad. Amen? Kung gusto nating, di ba, lakaran itong buwan ng Pebrero na tayo ay lumalakad ayon sa pagmamahal ng Panginoon, then simulan natin na magdesisyong magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Amen? Amen. Number 3 lesson, love serves. Love is about serving. Amen? Humanap ka ng taong totoong nagmamahal at makakakita ka ng taong buong pusong naglilingkod. Amen ba? Amen. Galatians 5:13. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Huwag mong gamiting lisensya yung biyaya ng Diyos sa iyo, yung grasya niya, para gumawa ka ng kasalanan. Instead, use your freedom to serve one another in love. Yung kalayaang tinanggap mo sa Panginoon, gamitin mo para maglingkod o paglingkuran ang isa't isa. Amen ba? Number 4 lesson. Okay lang, mabilis ba ako? Ayan. Love stays. Ayan. Ngayon natin bibigyan ng diin to. 1 Corinthians 13:8. Love never fails. Prophecy and speaking is a known language, and special knowledge will become useless, but love will last forever. Kahit ano-ano pa yung sinasabi mo, nagtatangs ka, heavenly language, di ba? Kahit ano pa yan, yan daw po ay walang silbi o walang kabuluhan kung ikaw ay hindi nagmamahal. Ang pagmamahal ang mananatili hanggang dulo. Amen ba? Kaya kung meron kang pakakaingatan sa puso mo, pag-ibig, 3 bagay lamang ang mananatili, sabi ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Pero ang pinakadakila dito ay ang pag-ibig. Amen ba? Amen. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang may puso na sa mata. Okay. Praise God. Feelings may change, but love, true love remains. Mga kapatid, ang pagmamahal, hindi siya mura. Okay? Costly siya. But it always worth it. Lahat ng bagay na basta lang, hindi siya ganoon tawag dito, ka-valuable. Hindi siya ganoon ka-importante. Pero pag ang isang bagay ay expensive, may something dyan kung bakit siya ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gawing basta-basta yung pagmamahal mo. Amen? Galing yan kay Lord. Pahalagahan natin. God's love doesn't change you overnight, sabi kanina. Pero ang laki ng impact nito. Pwede ba natin i-declare? Taas natin na ating kanang kamay. Declare nga natin. Sabi natin, I choose to love as God loves. I will love with patience, forgiveness, and action. Sumasampalataya tayo dyan, ha? Because God loved me first. Naniniwala ka ron?
Amen. At handa ka talagang mangyari yon, gawin yon. Palakpakan natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Ang bilis ni Rev ngayon ah. Amen. Alam nyo, pag-usapang pagmamahal. Sabi ko nga, the only source of love is God alone. Kaya kung gusto mong punuan ng pagmamahal ang puso mo at ayaw mong nasasaktan ka, huwag mong hanapin sa iba. Hindi ka mapapasaya talaga ng bagay. Hindi ka mapapasaya ng tao. Hindi ka mapapasaya ng posisyon. Hindi ka mapapasaya ng pera. Tanging ang pupuno ng iyong puso ay ang Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon. Kung nakita mo yung sarili mo na dumating ka sa point na mas hinanap mo yung pagmamahal sa labas, bukod sa Panginoon, unang-una, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Tapos itingin mo ang iyong mga mata sa Diyos na siyang totoong nagmamahal sa iyo. Now close your eyes. It's you and the Lord now. Open your mouth. Nakikinig ang Panginoon at siya ay handang kausapin ka at tugunin ang sinasabi mo sa Kanya. Thank you, Jesus. Come on. 1 minute. Ikaw at ang Diyos. Kalakasang wakas, pag-alakay, hindi kukupas. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapatayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Tugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakanta namin na buhay na walang hanggan. Yung humihiling sa Panginoon ng mahigpit na yakap, tanggapin mo ngayon, damhin mo ang pagyakap ng Panginoon sa iyo. Buhay na walang pag-asa. Nakanta na kabutihan mo. Enjoy His presence now. Pasasalamat Thank you, Holy Ghost. ng buong puso. You are acknowledged in this place, Lord. We love you so much, Lord. Thank you sa biyaya mo. Salamat, biniyayaan mo kaming mahalin ka. Pinatunayan mo Mahalin ang mga tao sa paligid namin. hanggang kamatayan. Ibuhos mo ngayon sa amin at paapawin kami sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Nakanta namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapatayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakanta namin na Thank you, Lord. buhay na walang More of you, oh God. hanggan. Come on, everybody, sabay-sabay nating awitin. Sadyang dakila ang pag-ibig mo, walang hanggan. Ako magpupuri sa iyo. Pag-ibig mo, Diyos, di ma
mapapatayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong umigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapatayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong umigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Dugo mong umigis, dalay kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo. Hanggan. Palakpakan natin ang pag-ibig, ang Diyos. Hallelujah. Heavenly Father, maraming pong salamat, Panginoon, sa biyaya mong pagmamahal sa amin. Salamat po, ang aming mga puso ay amin pong idinadalangin sa iyo, na patuloy po ninyong hawakan, Panginoon, at laging ipaalala sa amin na ikaw, ang Diyos, ay sumasa amin. Ang pagmamahal mismo, ang pinagmulan ng pag-ibig o ang pag-ibig mismo ay nakatahan sa aming mga puso. Hindi kami mauubusan na magbigay ng pagmamahal. At biyayaan mo kaming mahalin, maging ang mga hindi kaibig-ibig. Salamat sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang naniniwalang may ginawa ang Diyos sa kanya ngayon, lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Yakapin natin ang mga kapatid natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. I love you with the love of the Lord.